May 3 bagay na sumisira sa relationship, which is yun yung share ko sa inyo sa video na ito. Let's go! Marami po sa inyo na gusto ng maging okay yung relationship pero wala naman talagang proper na approach. Wala naman talagang idea kung paano i-work out ito. And ito yung worst, hindi ka nagre-research, hindi nyo inaaral, kundi bahala na dyan. And ang palagi nyong sinusunod is that yung feeling or yung nararamdaman nyo, kaya nagkagulo-gulo yung relasyon ninyo. So number 1 na sumisira sa relasyon is that pera. Money is good as long as hindi ito nagiging sentro ng buhay mo at relasyon mo. Kundi ito ay nagiging tool mo, gamit mo, instrument mo to show more love sa pamilya mo or sa mahal mo sa buhay. Pero ang problema nito, if you make that money as the center of your life, siya na lang ang hinahanap mo, siya na lang ang priority mo, siya na lang ang buhay mo, wala ka ng time sa asawa mo, wala ka ng time sa pamilya, sa mga anak mo, ni wala ka ng gana na makipag-sex sa asawa mo dahil sa pera na yan, yun na lang yung nasa isip mo, then walang ibang patutunguhan talaga yung relasyon mo, kundi distraction. Magugulat ka na lang, bakit yung mga anak mo lumaking walang modo, meron palang mga tinatawang problema, or nade-depress na pala, or may mga issues na pala sa'yo na hindi mo alam, because sinira ito ng pera dahil naging sentro ng buhay mo or ng relationship nyo. Either ikaw lang, or kayong mag-asawa. This is very dangerous. Make sure that money doesn't control your life. Mas okay na po mga kapatid na walang laman yung wallet mo pero puno naman ng pagmamahal yung pamilya mo. I never said na walang kwenta ang pera. I personally need it and of course, hinahanap ko rin yan pero I will never compromise my family, my partner, my children over money because I know masisira ang buhay mo. So anong solusyon nito? Instead of money yung magiging center ng buhay mo, what if gawin mo na lang kay na si Lord because He will make things na magiging mas okay sa'yo, madali sa'yo. Finances man yan, sa relationship nyo man yan na mag-asawa, sex man yan, emotion man yan. God will make your life easy if you make Him as the center of your relationship. Prioritize God, next, your family, and then money. And in that way, of course, mag-work yung relationship nyo and ma-enjoy nyo pa ito. Pangalawa, na sumisira sa relasyon is that pride and entitlement. Kung ang isang mag-partner ay pataasan ng pride, walang mangyayari talaga. Minsan piliin mo na lang na ibaba ito. Hindi dahil sa tama yung partner mo sa kanyang ginagawa, kundi mas i-prioritize mo ang magandang moment or mas i-prioritize mo yung love or respect na ma-maintain sa relationship nyo over yung pride na yan. Kasi the more na pinapatagal nyo yung pride, the more distraction, the more temptation, the more na meron kang mga bagay na nasasabi or nagagawa which is nasasaktan your partner. It doesn't mean that you humble yourself, is that ikaw yung mahina. Kasi ito ang problema. Some of you, dahil sa, sabi nyo, mali naman niya, kasalanan niya kasi ganyan, kaya magdusa siya. Ang problema dito, that is entitlement also kasi feeling mo hindi ka rin nagkamali. Hindi po pwede na may mga misunderstanding na gano'n na one-sided lang. Meron man siguro but 0.01%. Most of the time, meron ka ding part, meron ka ding ginawa, nakasakit ka rin or meron ka ding hindi na ibibigay sa kanya kung bakit. Ganon din yung reaction or binibigay or pinapakita niya sa'yo. Hindi po pwede na one-sided lang na sabihin mo na kasalanan niya. But your pride will tell you na wala kang kasalanan at kasalanan niya lahat. Okay? And then yan nalalabas yung entitlement. Kung kasalanan niya, siya yung lalapit. Kung kasalanan niya, siya yung magpapakumbaba. Ako dapat yung nasa upuan. Siya dapat yung pupunta. That's entitlement. And in that way, what if ganun din yung mentality niya? Ganun din yung tumatakbo sa kanya. So, hindi talaga mag-work ang relationship nyo. Not because you're not compatible, but because of pride and entitlement. So, anong pinakadapat nyong gawin? Piliin na magpakumbaba. Piliin na huwag kalimutan na
mahalin pa rin siya, or huwag kalimutan yung pagmamahal mo at respeto mo sa kanya, at ipagpapalit mo yung pride mo at entitlement mo. In that ways, is that whenever that you choose na magpakumbaba, mararamdaman din naman ng partners mo sa likat o pagmahal na mahal ka, magpapakumbaba rin yan. Ang problema kasi dito, kapag palagi rin tayo na tayo yung nauna magpakumbaba, magiging entitled lalo most of the time. Yung partner natin na feeling nila sila yung palaging tama. Okay? Kaya nahihirapan ka rin na magpakumbaba. Nahihirapan ka na palaging ikaw na lalapit sa kanya. Okay, diyan na lalabas yung role or responsibility ni Lord sa relationship nyo. Because we can never change a person, even our partner, our wife, or our husband, or our children. We cannot. It's only God. That is why napaka-importante nga palagi kong sinasabi sa inyo that make the Lord as the center of your relationship at ng buhay mo. At yung mga bagay na hindi mo na kayang gawin, siya na yung gagawa. In our behalf, siya na yung magko-convict sa partner mo or mangungusap sa partner mo. Siya na yung bibisita sa partner mo para ma-realize niya yung mga faults or mistakes niya. That is why you need the Lord Jesus sa buhay mo. I-surrender mo yung situation mo ngayon. I-surrender mo yung pride mo ngayon sa Kanya. Yung entitlement mo na yan. And He will help you. 100%. 100%. Number 3 na sumisira sa relasyon is that hindi mo po kasi alam ang principle na ginagamit para mag-work out sa relationship. Because anything that you don't know, you don't know. At wala kang makikita na bunga sa kung ano mang ginagawa mo kung hindi mo nga alam kung ano ang dapat mong gawin or sistema or principle na dapat mong i-apply. Mapa-business man yan. Kailangan mo ng sistema dyan para magka-profit yung business mo. Sa sasakyan, kailangan na may sistema sa sasakyan para tatakbo yung sasakyan. Sa loob ng paaralan, kailangan may sistema. Without system, without proper application ng system or principle, we will never see ang fruit nito or ang bunga or ang result nito. Especially ang magandang result nito. So ano ba ang sistema ng relationship? Simple lang. The Bible says that husbands should love their wives and their wives should respect their husband. You see the word here, love and respect. So sa aming mga lalaki, it's our part, our responsibility to show love sa mahal namin sa buhay, sa asawa naming babae. At the same time, kapag nare-receive mo na yon sa kanya, make sure also nang ibato mo din is respeto. Kasi para sa amin, ang katapat ng love is respect. Kung yung mga babae, you're always longing ng care, assurance, and love mula sa amin, kami rin is that we are longing ng respect and honor sa amin, sa aming leadership, sa aming authority, that anumang area ng relasyon natin, mapa-finances man, sa mga bata man, sa kama, sa sex man, emotionally, sa lahat ng aspeto ng relasyon natin, is that we love to see or we are longing that you should respect us. You should, because that's the principle. The more kasi na ginagawa mo yun, the more na mas nagwo-work ang relationship nyo kasi nga yun yung sistema. Meron kang makikita na bunga kasi yun yung sistema. I-try mo na mawala yun. I-try mo na alisin yung respeto sa partner mo and you will see. Either yung relationship nyo ang masisira or mako-compromise, or yung mga anak nyo, or yung future nyo, or yung finances nyo. Meron yang nanakawin sa'yo whenever that you choose not to show respect. Or ganun din sa mga kapwa ko dyan, mga brothers, na kapag pinili natin na hindi pakita yung love sa partner natin, sinasaktan natin sila physically, sobrang taas din ang pride natin, ganon, dahil sa kung ano man ang pinapakita nila, sinabi nila, yung bunganga nila, is that ang makompromise dito, yung mga anak natin, of course, yung relationship natin kasi prone yan to temptation, or yung finances, magkagulo-gulo. Ang problema, what if kahit naman na pinapakita mo yung respeto mo sa kanya or pinapakita mo yung pagmamahal mo sa kanya, hindi ka naman binabato nito. So, babalik ka na naman sa dati na bahala na dyan. Bahala na si Batman. No. Just keep showing your respect sa kanya kahit hindi siya ka-respeto. Or, palagi mo ipapakita pa rin yung pagmamahal mo sa kanya, bro, kung hindi siya kamahal-mahal. In that way, by God's grace and God's intervention, ipaparealize nito sa partner mo. Dito na yung part na papasok ulit si Lord. Kasi yan yung part na hindi mo kaya.
Kailangan mo ng divine intervention. Kailangan mo yung Panginoon para mangusap in behalf of you. That is why palagi ko kung sinasabi, wag na wag niyong kakalimutan si Lord sa buhay niyo. Kasi kahit sabihin mo na ikaw ng pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamayaman, there's always area ng buhay mo na hindi mo kayang gawin. At ang tanging makakagawa lang niya, ang Panginoong Diyos. So that's it. I hope po na meron kang natutunan. Maraming salamat and God will bless you more. Amen. Please share this video also. Likes and comments. Good day.